Maring! Naku, cheka, Maring! Maring, nakita ninyo ang post sa bana ni Jamagno, Maring. Grabe, Maring, ang revelation, no? Pero Maring, wala medyo ko ni post atong gani ang pagkabunog, Maring. Karon Maring, kay na may backstory, Maring. Murag bet na nako siya i-post, Maring. Maring, ano gini ang nahitabo, Maring? Katong story, Maring. Kabalo na ko ato, Maring. Oo. Charot! Atik lang! Wala bitaw, Maring. Oy. Wala dyan ko yung idea ato nga story, Maring. Basta, happy ko sa bana ni Jamagno kay Sir Edgar. Sir, thank you so much na nadjug kay ka na ganing guts and ka ng, you know, yung confidence and brave enough na to speak up. Ang mauna yung pinaka-importante, sir, na mag-speak up yun ta, dili na maghilom-hilom ta, kay tamakan yun ta always. So, kanay mang gibuhat, sir. Perfect kayo na, sir. Maunang love ta ka, sir. Ay! Sabi ay! Charla! O, baka chismosa, ha? O, sige na, mag-drive sa ako, day. Ay! Kaloka! Diyos ko, Lord, tabang! Maminyo naman siguro ko, charot! Oh my God, oh my God, oh my God. Excited ka sa annulment. Ay, excited ka sa annulment. Charot lang. Charot, charot, charot! Malutong na lechon horno sa halagang 100 pesos lang. Dito yan sa may Quiapo na may kasama ng chow fan rice at unlimited homemade sauce. 120 grams plus chow pan rice, 100 pesos lang. Walang vlogger sa akin. Walang vlogger ha. Bawal dito yun. Walang sa pool. Ayoko ng vlogger. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa may Hidalgo, sa may Plaza Miranda. Ayan. At meron tayong nakita dito, ayan oh. Patis lechon horno. Sa halagang 100 pesos lang, may chow fan pa. At 120 grams daw. Ba, tikman nga natin to. Ano yan, Pati? Ito, nakamarinate. Hindi pwede yung luto agad kasi walang lasa pag puro baboy lang. Kailangan nakamarinate. Dalawang araw. Nakamarinate 2 araw yung lechon horno mo. Kailangan, para yung lasa, nanonood sa may pinakababoy. Ayun na, ito yung lechon horno. Madam Pati, kamusta? Hello. Ayun. May bago akong paninda. Bago ko, yung lechon oil ko. Oh, yan. Order nga ako isang piraso. Isang order pala yung 100 pesos. 120 grams, walang vlogger sa akin. Walang vlogger ha. Bawal dito yun. Bawal ang vlogger. Walang sa pool. Ayoko ng vlogger. Ayaw mo ng vlogger. Maraming nilalagay. Tapos pagdating sa tao, konti lang. Sa'yo, Pantay-pantay. pantay-pantay ha. Vlogger o hindi. Ito yung chow pan mo. Yan. Beef, chopan. Hindi ka, gano'ng karami? Ganyan talaga karami yan ha. Oo, vlogger yan. Tapos yung lechon horno mo, 120 grams. pwede bang ano, yung, A la carte natin, 150. pwede ba yung wala masyadong taba? Wala. Ayan. Ayun o, 120 grams. Nakatansya yan. Andiyo ba? Ayun o, may sukatan sila o. 120 grams daw talaga. Ano yung gamit mong pigi? Oo. Lutong Kapampangan to. Lutong Kapampangan. Ayun o. Magtataga ka ba ulit? Oo, tataga. Carbon Lodi. Carbon Lodi daw. Ang Carbon Lodi na lechon horno. Oo. Yun o. Ito sa'yo rin tong burger. Yan, burger. Ako una nag-burger sa Quiapo. Ay, ikaw ba una nag-burger Ako dito? una nag-burger dito. Ano tong burger Kahit mo? chow pan, yung siomay, ako rin ang una. Talaga? Lahat pala, ikaw uli eh. Estudyante kasi nano ko yung mga budget meal. Ah, mga Hindi budget. ka pwede magtaas. Kasi yung mga estudyante, wala naman ganong budget. Oo. Ano yan? Sausawan? Homemade yung yan. ano? Homemade. Liver sauce? Pwede ba sa ibabaw? Pwede. Pwede yan, kanin naman yan. Only sauce. Eh, chow pan, only ba? Hindi naman. Ah, hindi. Kaloon. 20 lang naman. 20 lang ang chow Saka pan. beef ang gamis natin sa chow pan eh. Ah. Beef, kailangan. Ah, beef. Pag chow pan kasi kailangan beef, hindi pwede yung puro gulay. Tinorno mo, ang 120 gram, ganyan karami, walang vlogger. Walang vlogger to ha. Ganyan. Ganyan talaga kadami ha. Taka lang. Ayun oh, grabe oh. Sobrang dami nito.
120 grams plus chow pan rice. 100 pesos lang. Dito yan kay Patty. Ayan guys. Patty's Lechon Horno. Ayan. Ayan guys, oh, laman, oh. Yung laman niya malambot din. Tapos malasa nga. Nanunuot dun sa laman yung marinade. Kung naghahanap kayo ng murang makakainan na sigurado na mabubusog kayo, nakapang lechon pa kayo, eto kay Patty's Lechon Horno dito sa Quiapo, Hidalgo Street guys, tapat mismo ng Quiapo Church. Panalo. Solid. Siyempre, habang naglilitsyon horno kayo, sabayan nyo na rin itong dragon fruit ni Patty. Yan. Refreshing. Saktong-saktong pares para dito sa lechon horno. Panalo. Yung ka ba nalulugi dyan, 100 pesos? Hindi naman kasi, alam mo naman ako mula sa food, may 22 pa lang, dragon fruit pa lang tinda ko. Hindi baling konting tubo, basta ang tao may babalik na pagkain. Tsaka mura. Ang tao ngayon nagap ng mura eh. Pag tinaasan mo, hindi ganun kaninda. Kailangan, mababang presyo, abot kamay, tsaka yung lasa, tsaka malinis kailangan. Ano oras kayo nagtitinda ng lechon horno nyo? 10 hanggang 10 ng gabi. 10 to 10. 10 to 10. Punta na po kayo dito sa may tapat ng simbahan, Hidalgo. Kung ano po yung dating lasa ng tinda ko, yung pa rin po, hindi nagbago. Saka hindi nagtaas ng presyo. May nyamang Kenny. So nabita na po ta diri sa G Park mga kalmano para lang gid ta motilaw sa lutoon ni Chef Cyril Suenen, Director of Le Cordon Bleu Manila og Technical Directors and Executive Chef sa Maitre de Cuisinier de France. Alright. Ako lang po ibutang iyahang profile rin mga kalma kay sakto baka to akong gisulti no. Sobrang mao gid to. So mo ni si Chef mga kalmano. So international chef gini siya. So ganahan makitag mga chef mga kalmano kay ibaw naman muluto mo sa tag sardina sa balay. Ang akong usa sa ganahan mong niari ko mga kalma kay iya daw lutoon is pulutan. Liman ka na mga kalma, pulutan yung lutoon pero murag ambot lang ni kung pulutan bagid I ni. will make pulutan. When I was a chef of Intercontinental for the prime rib, so the prime rib, what he was asking a slice of prime rib, big slice, cut it very small and sauteed like that, pulutan style. And he was like eating that until midnight and drinking with his friends. Anyway, so that's how we are going to do today, but I will change it to make it a little bit better, okay? I will just put a little bit of oil, not too much. I will use the fat also as well. And then I will put my meat. So usually we start all the time with the meat with the size of you want to present. Okay, so the best size that you want, the one who looks the most grappo, then that's where you put. So I put this one here because I know that this one will be nice. And then same here, I'll put the other one here. Voilà. I prepare some garnish on that. Little bit of potatoes. We call it pomana, okay? It's like a sliced potatoes, very thin, that you put it together with clarified butter, salt and pepper. Okay, so it's nice. Potato is very nice with the beef. With this kind of beef, you don't need to have like something fantastic wrong, because just the beef on himself is like very nice already. So. Okay, after sauteed in butter, okay, and then we put our bijou here. And then we let it cook this one slowly. Slower fire. Voila. And then we are going to paste it with the flavor of all of that. Okay, just to make sure that we give some nice flavor of the meat. Not too much, okay? Everything is there already. No need to traffic the meat too much, but little bit of flavor will be even better.
Okay? Make sure when you cut big size, okay? So we want to have small things. Sesame oil, not too much. Make it like a very strong fire. We want to sear the meat. Very strong. O katong mga vlogger friends and media na apo diri, so shout out ninyo diha mga sir, mga ma'am, or so nagpaabot gid mi diri sa pulutan nga giingon ni chef, no? So ubay-ubay gid mi diri, so tilawan kita ni Ron. Alright, wala gipailupad na. We want to have the onion and the garlic not burn, okay? Just nice and crispy. With the glass a little bit with the kikoman. That's expensive pulutan, sorry. Og dara luto na to ang pulutan mga kalma, og ingon ni chef no na expensive pulutan. Alright, parisa na tani kulapo niya mga kalma. Et voilà. Perfect. You have your beautiful ribeye. I forget. It's not. And there you have it, ang giluto ni chef nga pulutan ato nang tilawan. Oh, lamia oy. Canadian beef gini mga kalma niya si chef pag nagluto. Ladies and gentlemen, if you come to Ateneo in Manila, Le Cordon Bleu, this is how you will going to know how to cook, guys. Okay? Because I will teach you all the trick. And then please try this one when you are done with the picture. Or you should try the other one, the one that we brought. Kini Menindot. So mga kalma, bon appetit from the legendary chef. Okay, so tilawan na to ni kani siya. Medium rare gini siya. Ganina kay luto man gito, well done man to. Triple A Canadian beef with tart with chocolate. May flavor eh. Og ato ani pare sa gawain mga kalma. Alright, let's go. Okay. Okay. Ha? Dami mong ger. Sir? Okay, okay. Unleaded pultang? Okay. 1K? Okay, okay. Okay. Dami mong ger. Ha? Unleaded ako 100. Vlog yun. Braji ha. Lemingan gitu ka bay. Gising handle. Siar. Regasa. Kalanasan. Gitu. Apo. Ano na po? Nasa Grab na po. Papunta na po. Guys, so update. We're now here, 10:25 p.m. Men, pakasakay namin dito sa Grab. May tumawag na number. Buti na lang sinagot ko. Kanya, ma'am, saan ko i-deliver to? Sabi ko, akala ko, Shopee or Lazada. Naisip ko, close na yung weatherhead. So, si mama na lang tawagan ko. Pero, napansin ko, iba yung accent niya. Sabi ko, kuya, saan ka nagde-deliver? Kanya, sa Sheraton. Sheraton, di pa nga kami nakakapunta dun. Hindi man alam ni Steven. Pero feeling ko alam niya kasi nagbibideo siya ngayon. Hindi ko, wala ako idea kung sino. Kaya sabi ko, hey kuya, pakibilisan yung takbo. Pero hindi pwede kasi naka-record daw ang Grab. So, let's wait. Mga 20 minutes pa yung biyahe natin. I'm excited and kinakabahan. Baka may bayad pa yung COD pa yun Sino kaya yun? Sino nga, Steven? Hula ko. Kasi dito, Maxim daw. Maxim Pila, di ba sabihin niyo? Ang next kong hula, si Sheraton. CEO ng Sheraton. Oh my God. Thank you, Sheraton. Bakit pa kasi sinabi kay Sir Sheraton? Pumunta tayo. Okay. Sino pa? Or baka si Kuya Grab? Grabe! Grabe, nakaano pa talaga. Guys, hindi na ako naka-retouch. Andito na yung flowers. Oh my God. Teka, magre-retouch sana ako. Naiya ako. Ay, Kuya. Ay, ang laki. COD ba to, Kuya? May babayaran? Bigyan. Wait lang. O, ano na kita? Princess, shut up! Kailangan to i-video kasi talagang sobrang natatouch ako and hindi ko pa rin nakikita kung sino yung nagbigay. I wanna record this moment. Grabe, na pa-English na sa Cebu lang. Pero thank you talaga, as in parang grabe. Parang deserve ko ba to?
Feeling ko alam ni ano. Okay. Kinakabahan ako. Hala, ang ganda talaga as in. Happiest. Oh my God, alam ko na. Happiest birthday, Ate Miko. Life's always extra fun when I'm with you. Ala, naiiyak ako. Never a dull moment cause we're the same kind of crazy. I love you all. Damn! Ala, nakakaiyak. Thank you. Thank you, Dips. I love you. Ala, naiyak talaga ako as in. First time ko. Thank you, Dips. I love you. Sweet, sweet loving, loving, loving me. Keep me coming, coming, yeah. For today's episode, alas 5 pa lang ng madaling araw, nandito na ako sa Barangay Arenas, Arayat, Pampanga para bumili ng kambing. Yung bandang ribs nga palang pinili ko dito, pinachop ko na rin. Bali, inugasan ko lang ito ng paulit-ulit sa alumino at tubig. At sunod ko nang ibuhos itong inugasan kong kambing dito sa binili kong kaserola. Sasangkapan ko na rin ito ng toyo, pamintang drog at Sprite. Paglagay naman ng toyo, bali tansyahan lang tayo. At dahil nagkulang pa yung Sprite, mabinuhusan ko pa ito ng konting tubig. At after ko naman itong mahalo, magtatakpan ko na itong gas sa lumambot. Dire-ready ko muna yung mga sangkap na gagamitin ko. Gaya ng pagpirito ng patatas, carrots, red and green bell pepper. After ko makapagpirito, set aside na natin ang mga to. At fast forward tayo pagkalipas ng nasa 1 oras sa pagpapakulo, pwede na to. At sa usok pa lang nakakatakam na, pero mas lalo pa nating pasasarapin mamaya to. Dahil sinara ko lang, pero yung pinagkuluan dahil sobrang napakalasa, hindi ko muna itatapon. At gamit yung mantika at gawa ng pinagprituhan ng gisa na ako ng sibuyas at bawang. Ilagyan ko ito ng bay leaf at tomato paste. At tinalo-halo ko lang din to hanggang sa maging ganyan ang itsura ng tomato paste. At pagkatapos, ilalagay ko na yung mga pinalambot kong kambing kanina. At kung umabot na kayo sa part ng episode na to, pwedeng paki-comment naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan umabot ang bidyong to. Maraming salamat. Nilagyan ko nga rin pala ito ng siling pula para may kagat sa dila. Nilagay ko na yung pinagkuluan kanina. At hindi ko muna pala binuhos lahat. After ko naman itong mahalo, tatakpan ko lang tong gas sa kumulo. Balikan natin mamaya. Nagandang ako ng konting asin at nilagyan ko na ito ng tomato sauce. At ito pa pala ang sekreto para mas lalong sumarap ang niluluto natin. Dahil lalagyan ko pa ito ng isang latang lives pero yung maliit lamang. At tinakpan ko lang ulit tong gas sa kumulo. At nang kumukulo-kulo na, at nilagay ko na yung pinirito ko patatas, carrots at red and green bell pepper. At sa itsura pa lang nakakatakam na, siguradong maninira na naman ang diet mamaya to. At dahil luto na ang aking napakasarap at napakasolid na kalderetang kambing, magpe-plating na tayo. At pagkiri naman 1 to 10 ang recipe natin ngayon. Maraming salamat. O, kain po tayo.